Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Evelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa Sa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, paano mo mapapadama ang pagmamahal mo sa anak mo kung hindi na kayo magkasama sa isang bubong? Oo nga naman at paano kung mahal na mahal mong anak mo, pero dahil may sarili na siyang buhay at pamilya, hindi mo na alam kung paano lalapit nang hindi nakikialam ang dating. Totoong problema yan. Today po, good news, pag-uusapan natin. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak na hindi na nakatira sa iyo at o may sarili ng pamilya? Oo, sabi matanda na. So, ating episode na. Malayo na ang mahal ko. Yan, mahal mo siya kaya lang malayo na siya. Ano gagawin? At ang dami pong ganyan ng sitwasyon ngayon. Lalo na yung mga lolo at lola, may anak na sila. O kaya mga nanay at tatay na nag-asawa na o nasa ibang bahay na anak. O ibang bansa na. O ibang bansa. Pag-uusapan po natin. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagkapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Mo Global. At syempre, simulan na natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea or in this case, one quote can change your life. Totoo po to. Kaya makinig kayo mabuti anong quote ang pwede magpabago sa buhay mo. Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw na to ay, people rarely succeed unless they have fun in what they're doing. Sabi ni Dale Carnegie. Isa sa pinaka-successful na negosyante yan in the past. At napakatotoo po nito. Kaya intindihin nyo pong mabuti. Okay, alam nyo bang ang dahilan bakit maraming tao ang hindi matagumpay sa buhay? Simple lang po. Dahil hindi sila naniniwala that people rarely succeed unless they have fun in what they're doing. Ibig sabihin po, marami pong tao na isa sa trabaho, di nila gusto, di sila nag-i-enjoy, pero nandun pa rin sila. At isa daw po sa mga dahilan bakit sila hindi nagiging successful. Correct. Sa Tagalog. Sa Tagalog, bihirang tao nagiging matagumpay kung hindi sila masaya sa kanilang ginagawa. Ang masakit na katotohanan, napakadami po ngayon nagtatrabaho sa kanilang trabaho, pumapasok araw-araw pero hindi po masaya sa kanilang ginagawa. At takang-taka sila, ba't hindi umaasenso? Di ba kapag gusto mo ang ginagawa mo, di ba parang ang tagal mong mapagod? O yan. Dahil matagal kang mapagod, edi marami kang nagagawa. Di ba? Yan po isang napaka-importante po. Kaya marami po sa atin napapagalitan ng boss at hindi maganda yung performance. Kasi po, marami po sa atin, pagdating pa lang sa trabaho, pagod na. May kilala po kayong gano'n. Ibang, hindi pa nga nakakarating. Hindi pa nga nagsisimula. Bumabiyahe pa lang papuntang trabaho, pagod na. Kaya pagdating sa trabaho, hindi na mapagtrabaho mabuti. At takang-taka siya, ba't di siya umasenso? Kasi nga hindi niya gusto yung ginagawa niya. At ang masakit na katotohanan maraming tao ngayon ang pumapasok araw-araw sa trabahong hindi nila gusto para mag-report sa taong hindi nila gusto para matanggap ang sweldong hindi nila gusto. Ang lungkot naman nun, di ba? Totoo po, malungkot pong kwento to, pero ito po isang katotohanan. At marami po siguro sa inyo nakikinig ngayon, nandiyan kayo sa sitwasyon yan. Ang dahilan po ba't nangyayari yan? Kasi hindi kayo naniniwala sa quotation na sinasabi namin. Ano ang quotation natin? Ang sabi natin kanina, people rarely succeed unless they have fun in what they are doing. May mga sabi, ba't may makilala kung di nila gusto yung trabaho nila, pero matagumpay sila. Kaya nga po sabi ito, rarely. Bihira po yung mga tao nagiging successful sa isang trabaho hindi nila gusto. Kadalasan, mas maraming pagkakataon, magiging successful ka pag gusto mo yung ginagawa. Kaya kung gusto mong magtagumpay, maghanap ka ng isang bagay na gusto mong gawin. Totoo, diba? lalo na po sa trabaho yan. Sa Oo. trabaho po yan. Kung gusto mo maging successful sa trabaho mo, tingnan mo, ito bang ginagawa mo, itong bagay na gusto mo? Kung hindi po, maliit yung posibilidad na maging successful ka dyan. Lilinawin po namin na hindi namin sinasabing hindi ka magiging successful. Kaya lang po, konti ang posibilidad. Pero pag gusto mo isang bagay na ginagawa mo, mas malaki ang posibilidad. Totoo yan. At alam nyo po, kaya maraming hindi umaasenso sa trabaho dahil hindi naman nila gusto yung ginagawa nila. Pinipilit lang nila ang kanilang sarili para kumita ng pera. Bakit? At dahil napipilitan lang sila, hindi nila nagbibigay yung kanilang best, di ba? Kaya hindi sila napo-promote o nabibigyan ng dagdag na sweldo. Totoo po yan. So, lagay niyo po sa isip. So, sir, kung ito po ang aking paniniwalaan mula sa araw na to, may isang bagay kayo kailangan intindihin.
intindihin nyo yung trabaho nyo ngayon. Gusto nyo ba Yes. o hindi? Kung hindi nyo gusto, baka mag-isip-isip na po kayo, maghanap ng trabaho, gusto nyo. Kasi kung hindi, malaki po posibilidad na hindi talaga kayo magiging At successful dyan. maaari, yung gusto mo, maaaring mababa ang sweldo Pwede sa yan. simula. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, syempre bibigay mo yung todo. Yan, Di ba? Dahil nakatodo ka na, gaganahan ka magtrabaho. Yan! At baka ma-promote ka, tumaas ang sweldo mo, o baka isang araw, sa'yo na yung negosyo. Yung po yung, hindi na ako sinasabing the moment magpalit ka ng trabaho, okay na. Hindi po, it will take time. But eventually, sir, paano kung gusto ko nga baba ang sweldo? At least nag-enjoy ka habang ginagawa mo. Pero hindi nga lang kataas ang sweldo. Tataas in the future. Sir, paano kung hindi ko gusto mataas ang sweldo? Di ikaw, bahala ka. Hindi mo gusto, pero nagsasuffer ka araw-araw para pumasok sa trabaho, hindi mo gusto. Correct. Kahit mataas ang sweldo. Oo. At kapag pinaniwalaan mo yung prinsipyo yun at ginawa mo, sana tumaas ang sweldo mo. Pero kung hindi man tumaas ang sweldo, At sabi least, mo nga, at least masaya ka sa ginagawa mo, di ba? sana po mula sa araw na to, ito po gawin nyo. Maniwala kayo at gawin nyo ito. People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Para maging matagumpay o mas masaya sa iyong buhay, paniwalaan. At sigurado po kami na kapag ginawa nyo yan, gaganda ang inyong buhay. Kaya maniwala, ulitin namin, people rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Magloban. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magloban. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga magagandang lesson, magagandang story at magagandang pagtuturo o mga internet article Yes. na nababasa namin at i-share po namin sa inyo. At ngayon, pag-uusapan po natin ang napakagandang lesson, no? Habits on how to stay positive by Hendrik Egger. Nakuha po namin ito sa internet at nang mabasa po namin, gusto namin paalam din po sa inyo dahil napakaganda po nito. Number one, find the optimistic view in a negative situation. Yan. Grabe, no? Kahit pala negatibo na yung sitwasyon, pwede pa rin maging optimistic. So, diba? paano daw maging positive in a negative world? Diba? So, simple lang po. Bawat pangyayari sa buhay natin, may pangit at maganda. Yes. Kadalasan po nakikita natin pangit. So, ang step number 1 para magkaroon ng positive view is sa bawat sitwasyon, hanapin niyo yung maganda. Yes. Hanapin niyo yung positive. Pag ginawa niyo po yun, magiging positive ang outlook niyo. And the good news is this, lahat ng pangit may maganda. Lahat ng negative may positive. Ibig sabihin, whatever situation you're in, you can find a positive Naalala ko si perspective. Tita Cora, di ba? Meron siyang farm. Namatay yung mga... Napeste. Napeste yung kanyang mga chicks, di ba? Pero sabi niya sa akin, mabuti na lang. Hindi na ako gumagastos ng malaking pera sa feeds. Kasi patay na Diba? sila eh. Nandun eh. Oo. My point is, nandun na, tanggapin mo na, wala ka na magagawa, maghanap ka na lang ng positive perspective in a negative situation. Oo. Number 2, Cultivate and live in a positive environment. ganda nito. Okay, paano yan? Oo, kumaga, carefully consider what you let into your mind. Bago mo papasukin, medyo suriin mo muna. Ito sabi nila, cultivate and live. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan na mabuhay ka sa isang positive environment. Paano yun? Paano yung positive environment? Siguro, example dito, ask yourself, who are the 3 most negative people you spend your time with? Yeah, so, Tingnan mo mamili ka ng mga taong you'll be spending with. Because, Yes. pag ang mga taong nakapaligid sa'yo negative, you will be Oo. in a negative environment. Correct. At pag sa negative environment ka, malamang negative ang makukuha mo. So, ingat sa mga taong kinakausap. Ay, paano naman? Pag nandun ka sa tatlo Negative, naman, positive oo. naman ang kausap mo. Pero, bago yan, what are the 3 of the most negative sources of information Ano yan? that you spend time on? Tignan mo rin yung mga negatibo na yan. Then, think about how you can start spending less time with one of those people or information sources this week. So, sambot. Oh. Kung may kilala kang taong negative na medyo
nakakasira environment mo, iwasan mo silang kausap. Number 2, kung nasisira ang araw mo sa pakikinig ng news, pagtingin sa mga Facebook post, Feeds, bawas-bawasan mo na rin yun. Sabihin, alam mo yung mga nakakasira sa'yo, nakakasira ng araw mo, nakakasira iwasan mo yun dahil pag ginawa mo yun, mababawasan ang negativity sa buhay mo, madadagdagan ng positivity. Correct. And maaari siguro, tignan mo rin how you can spend more of the time you have now, no? Kasi tinanggal mo na yung Doon oras sa- mo doon, Yes. maghanap ka na ibang paggagamitan. Doon sa most positive sources or people in your life. So, ibig sabihin po ganito, maghahanap ka ngayon ng mga taong positive. Sir, wala. Lahat ng taong kasama ko sa bahay, negative. No problem. Punta ka sa YouTube. Magbasa ka ng libro. Kadalasan po yung mga libro, positive yung nababasa nyo dyan. Maghanap ka ng mga nagtuturo ng positive. Meron po, nandyan po sa tabi-tabi yan. Makikita nyo, gaganda ang iyong pananaw. Dagdag ko, kami po ni Mama Abin, lalo po ako, pag medyo parang nagiging negative ang kapaligiran ko, and listen to good music. O kaya kuminsan, naglalagay po kami ng positive quotation na nagpapaalala sa amin. O nga ano, God will supply all my needs kahit may pagkukulang ako ngayon. O nga ano. So, positive quotation, maganda po para magandang buhay. Ang ganda, no? May nakausap tayo kahapon. Ang sabi niya nga put off. Tanggalin mo yung mga negatibo. Then, number 2, renew your mind. At pangatlo, put on. Ilagay mo na yung Maglagay mga ka ng positibo. bago. So, nagtanggal ka, Yes. magbago ka. Number 3, 3, go slowly. ano yan? Kasi alam mo, masyado tayong nagmamadali ngayon di ba? Sa buhay natin. When we go too fast, when you try to think fast, talk fast, eat fast, and move around in the world very, very fast, then things might not go too well. Kasi yan. masyadong mabilis. So ano nangyayari? Pag lagi ka nagmamadali, nagbi-build up yung stress. No? Negative thoughts about just about to start in your life. No, and you feel like your power decreases. Totoo po, hindi lahat ng pagkakataon dapat mabilis. Isa sa napaka-importante po, bagal-bagalan nyo kumain. Hindi ba dapat Para mag-enjoy. Diba? Kasama mo yung anak mo, kaibigan. Spend time, bagal-bagalan mo kumain. Kasi pag mabagal ka kumain, mahaba ang kwentuhan. Pag mabilis ka kumain, ay tapos na yung pagkain. Aalis na kayo, parasado kayo malis. So, ganun po ang buhay ko. Minsan, kailangan magmabagal para gumanda ang buhay. Correct. But if we slow down just for a few minutes, even if we have to force it, may beneficio. Paano yan? Walking, talking, eating slower, Yan. and yung mind po natin, yung body natin, makakalma po yan. It becomes easier to think kapag isip ka, no? And easier to find an optimistic and constructive perspective. Totoo po kasi pag pahinga ka, malinis ang puso't isip mo, mas makakakita ka ng maganda sa sitwasyon kaysa palagi kang stress, tense, at nag-aapura. Number 4, don't make a mountain out of a molehill. Nako, marami kong kilalang ganyan. Nako, it's very easy to lose perspective, especially if you're stressed and you're going too fast. At saka yung makikita molehill, maliit lang siya, di ba? Can become a big and terrifying mountain in your mind. Tanda mo, you're so powerful. How powerful you are. Yung maliit, pwede yung palakihin. Malakihin. Yung malaki, pwede mong paliitin. paliitin. So, ang tanong, ano yung palilitin at ano yung palalakihin? Yung mga problemang maliit, pamayaan mo maliit, huwag mong palakihin. Yung magagandang bagay na maliit, palakihin mo. Kasi pag madalas ka nagpapasalamat, mas gumaganda perspective mo, mas gumaganda ang buhay. Oh, ito, application. When faced with a seemingly bad situation, number 1, say stop. Tigil mo na. Sino yung Oo. stop? Tigil. Wala na. Yun na ibig sabihin. Correct. Stop. Ano sunod? Pangalawa, breathe. Hinga. O huminga. Diba? And then number 3, refocus. O tingnan mo ulit. Kasi baka hindi naman malaki yung problema, pinalalaki mo na. Totoo po. Napaka-importante po ng stop. When you stop, a lot of good things happen. Mababawasan ng tensyon, nababawasan yung tibok ng puso mo, at dahil Yes. madali ka na mag-isip ng tama. Number 5. Number 5, add value and positivity to someone else's life. Paano yan? Maganda yun Sabi nga ng isang quotation, there is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people. Kasi when we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. Totoo po, ibig sabihin na kung tingin mo parang nagiging negative na ang buhay mo, gumawa ka ng isang positive sa ibang tao. Oo, tumulong ka. Automatic, nadagdagan yung positive. Bakit? May ginawa ka. Ito maganda. Yung taong tinulungan na magkapasalamat, uy, dalawa na yung positive.
Yes. Bakit? Nagpasalamat siya sa ginawa mo. At hindi lang yan, dahil nagpasalamat siya, ano mangyayari sa'yo? Sasaya ka, magiging fulfilled ka, magiging significant ka. Napansin mo, dumami na yung positivity sa kapaligiran mo by simply helping somebody. Help out, lend a hand when moving, give a friend a ride, no? Pwede mo naman pasakayin, Mhm. bakit? Sayang pa yung gasolina, di ba? Call a friend, magsulat ka, send an inspirational note, o isurprise mo yung isang kaibigan mo ng pagkain, magpa-deliver ka, di ba? So, ibig sabihin po, hindi nyo kailangan ng maraming pera, hindi nyo kailangan ng maraming oras to encourage a friend. Pero kung mas marami kayong oras, you can. Pero mas marami kayong pera, you can give. Ibig sabihin po, everybody can help and encourage somebody if you just will give a little time and a little effort of your life. Naalala ko nga yung sinabi ng isang quote, no one is useless in this world Wala. who lightens the burdens of another. So, ibig sabihin po, ito good news. Ikaw, feeling mo, hindi significant ang buhay mo. You can help somebody. Encourage somebody. Send a note to somebody. The good news is, lahat yung kaya natin, kahit wala tayong pera. Totoo yan. Kaya nga, isang paalala sa atin, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Ganda Hindi po. ka kayang bayan. Ang ganda pong paalala yan. Bago tayo mag-break, magbibigay daan po muna tayo sa Usapang Kagandahan. Yes, mula kay Nurse Elaine Alberto, owner of Gravitas Med Spa in Santa Clarita, California. Elaine? Kapamilya, have you ever looked in the mirror before an important event and suddenly spotted a pimple? The truth is that pimples don't appear overnight. They typically develop due to clogged pores, excess oil, bacteria, and everyday habits we may not even realize we have. So paano natin mape-prevent ito? First, wash your face twice a day. Think of it as giving your skin a fresh start every morning and a clean reset every night. Second, keep your hands off your face. I know it's hard, but every time you touch your face, you transfer dirt, oil, and bacteria from your hands to your skin. Third, never sleep with your makeup on. It's a non-negotiable. Your skin works hard to repair itself while you sleep. Leaving makeup on overnight can clog pores and trigger breakouts. And here's another important tip. Use products that are suitable for your skin type. What works for your friend may not work for you. This is Elaine Alberto reminding you that clear skin isn't about having a perfect skincare routine. It's about maintaining a consistent one. And if you'd like professional skincare advice or treatments, visit Gravitas Med Spa on Instagram or Facebook. Looking forward to seeing you. Until next time! Maraming salamat, Elaine! Until next time! Mamaya po, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ang napakagandang topic, ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak na hindi na nakatira sa iyo o may sarili ng pamilya. Sa ating episode na Malayo na ang mahal ko. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Cristel. Gina! Kapamilya, napansin mo ba na habang tumatanda tayo, hindi na good morning ang usapan, kundi, kumusta ang A1C mo? May maintenance ka na? Anong BP mo today? Parang reunion ng lab results. Think about this. Ang katawan natin, parang cellphone battery. Yung bata ka, 100% full day. Ngayon, pagkagising mo pa lang, lobat ka na. Yung iba, ang sinasabi ay, okay lang yan. Healthy naman ako at bata pa. Hindi ko kailangan ng life insurance. Mga besh, mas magandang mag-apply ng life insurance habang bata pa. Kasi, the longer you wait, the more expensive it gets.
Minsan nga yung akala mong healthy at bata, sila pa yung unang ginugulat ng doktor na, Ma'am, may nakita po kami sa result. May critical illness ka. Mga besh, hindi po prediction ng sakit ang insurance. Preparation po yan. Kasi we cannot discriminate sickness. Pwedeng magkasakit, bata ka man o matanda. At dito pumapasok ang living benefits. Habang buhay ka pa, may protection ka. May panggamot, pang-recovery. Kaya huwag maghintay dahil ang critical illness hindi po nagpapaschedule. Ako po si Gina Christie na nagpapaalala, hindi mo kailangang hintayin ng sakit bago mo seryosohin ang proteksyon. Alam mo bang pwede kang maging referral agent? Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Kaya for more information about life insurance, email us sa tulongkopasamo@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano ginagawa natin dito? Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pag-uusapan po natin isang bagay na mabigat sa puso ng maraming magulang. Lalo na sa mga magulang na may matatanda ng anak. Oo. Okay? Hindi lang po, ibig sabihin, mahal mo ba ang anak mo? Hindi po. Kundi ang pag-uusapan natin, nararamdaman pa ba ng anak mo ang pagmamahal mo kahit hindi na kayo magkasama sa isang bahay? Kasi ito ang matinding katotohanan, no? Madaling magmahal ng anak kapag maliit pa sila. Kasama sila, nandiyan sila eh. Cute di ba? Kapag kaharap mo araw-araw, kapag nasa puder mo pa, kapag ikaw pa yung nagdidesisyon, di ba? Sa halos lahat. Pero paano kapag may sarili na silang bahay at buhay? Ibig sabihin, sariling bahay, Oo. pwedeng wala pang asawa, Pero wala na sa'yo. nakatira na sa ibang bahay, Yes. or pwedeng may asawa na at may sarili ng pamilya. Oo. Paano kung may anak na rin sila? Ay, mas iba yun. Oo. Paano kung kapag malayo na sila? Nako, hindi lang Oo. nasa city, out of the city, ibang state. Nako. Or out of the country? Nako. Paano kung busy na rin sila? Paano kapag hindi ka na number 1 sa listahan ng tinatawagan nila? Number 100 ka na. Oo. Kasi pa maraming magulang ang dumadaan dyan. Ay, hindi lang magulang, lalo ni magulang na lolo't lolo pa. Oo. Lolo, lola, nanay, tatay, dumadaan. Kasi dati, ikaw ang mundo ng anak mo. Correct. Ngayon, may sarili na siyang mundo. Dati, ikaw ang unang kinukwentuhan. Ngayon, minsan, last to know ka na. Aray. Dati, ikaw ang parating gusto niyang kasama. Ngayon, may iba na siyang kasama. At dito maraming magulang ang nasasaktan, Wow. nalilito, at minsan nagkakamali. Hindi dahil wala silang pagmamahal, no? Kundi dahil hindi nila alam kung paano mag-a-adjust. Kasi Totoo. minsan feeling nila nawala na sila ng anak. Minsan ang akala nila kung hindi sila makikialam, pinabayaan na nila ang kanilang anak. Minsan naman ang akala nila, para mapadama ang love, kailangan nilang makialam. Oo, kasi minsan, Alam, may mga alam pagkakataon, mo. pag nakikita, parang mali ginagawa ng anak nila, so kailangan makialam. Ang problema, may sarili ng buhay, may sarili ng bahay, may sarili ng pamilya. Okay? Kaya nalilito sila. Pero hindi na po pwedeng ganun ang sitwasyon. Kasi kapag matanda na ang anak mo, at lalo na kapag may sarili na siyang pamilya, kailangan mong matutunan ang panibagong paraan ng pagmamahal. Hindi na parenting by control. Oo. Hindi na love by constant instruction. Hindi na presence by possession. Kundi love with wisdom, love with respect, and love with release. Ang ganda, no? Oo, at gusto naming sabihin ito agad kapag ang anak mo ay hindi na nakatira sa'yo o may sarili ng asawa at anak, hindi ibig sabihin no, na wala ka ng lugar sa buhay nila. Mhm. Hindi ibig sabihin na tapos na ang Mhm. role mo. Nag-iba lang ang itsura ng role mo. Hindi na ikaw ang central manager Hindi ng na. araw-araw niya, di ba? Pero pwede ka pa rin maging malaking source of wisdom, warmth, support, and blessing. Totoo po yan. Ang problema nga lang po, maraming magulang ang hindi marunong magpalit ng style ng kanilang parenting. Kaya, ang gusto nila, gusto nilang paramdam pagmamahal nila, pero mali. Pero ang lumalabas po ay pressure. Oo. Ang gusto sana nilang paramdam ay concern. Pero ang dating control. Oo. Ang gusto sana nila iparamdam ay care,
Pero naramdaman ng anak nila guilt, obligation, or emotional weight. Naku, hirap yan. Oo. Kaya ngayong episode, hindi lang natin sasabihin na mahalin mo ang anak mo. Obvious naman yun, di ba? Ang pag-uusapan natin ay paano mo ba talagang mapapadama ang pagmamahal mo sa anak mo na hindi na nakatira sa'yo o may sarili ng pamilya sa parang hindi nasasakal, hindi nakakasira, at hindi nakakadagdag ng stress sa buong season ng buhay nila. Okay, kasi po bago na po yung buhay nila, marami rin stress. Huwag na po tayo magdagdag. Ito po good news. Sa araw na ito, pag-uusapan natin. Ano-ano ang dapat malaman at gawin nating mga magulang para mapadama ating pagmamahal sa ating mga anak kahit hindi na sila nakatira sa iyo o may sarili na silang pamilya. Sa ating episode na Malayo na ang mahal ko. Okay, step number 1. Number 1, accept that your child is no longer a child. Dati po, hawak kamay. Dati, bantay sarado. Dati, ikaw ang di-decide. Dati, ikaw ang final answer sa lahat ng bagay. Hindi na Pero ngayon. kapag matanda na ang anak mo, hindi mo na siya pwedeng mahalin sa parehong paraan na parang bata pa rin siya. Hindi na Diba? po dapat unawaan nyo yan. Paano dapat minamahal yan? Minamahal mo ang anak mo sa current stage nila. No? O gusto mo pa rin siyang mahalin sa paraang ikaw pa rin ang may hawak ng buong buhay niya. Ganun ka ba? Kasi po, Oo. may mga pagkakataon po. May mga magulang na ang love ay nakasakay sa growth ng anak. Dapat nakasabay. Oo. Ibig sabihin, habang tumatanda yung anak mo, nagbabago yung expression Pero of yung iba, love hindi mo. makasabay. Hindi po Oo. masabay. Kaya ang dating concern ay nagiging pakialamera. May kilala ko Oo. yan. Ang dating advice ay pag-uutos. Ang dating pag-aalala ay kawalan ng tiwala. Problema. Kaya may isang magandang line si Kahil Gibran. Sabi niya, ito ay bagay na bagay sa pinag-uusapan natin. Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala ka ng, hindi ibig sabihin wala kang value, Yes. ha? Ibig sabihin, hindi mo sila pag-aari o responsibilidad. Kasi nga po, Diba? the moment po, umalis na sila sa bubong mo, may sarili na silang bahay, o may sarili silang buhay o pamilya, nagbabago po yung responsibilidad natin sa kanila. At sila nagkakaroon ng bagong responsibilidad. Tandaan po natin yan. Practical application tayo. Oo, kung ikaw ay magulang, no, sabihin mo sa sarili mo, ang anak ko ay may edad na at marami ng pagbabago sa buhay niya. Kaya dapat magbago rin ako sa aking pagpapadama ng pagmamahal sa kanya. Hindi less love yon, different expression of Totoo po love. yan. Kumisan po yung hindi pakikialam, expression ng pagmamahal. Yes. Ibig sabihin na binibigyan mo siya ng pagkakataong matuto on his own. Tandaan mo, God gave you 15, 20 years already to. Ayusin yung Yes. isip, puso at kaluluwa niya. Ito na yung pagkakataon para gamitin niya yung natutunan niya sa'yo without you. And napaka-importante po nun dahil doon po sila tunay na natututo. Oo. Example, dati pwede mong sabihin, ito ang gagawin. Diretsahan, di ba? Ngayon, mas tama ang ano ba ang iniisip mo. So, kasi hindi mo sinasabi, pero ikaw, anong tingin mo? Oo, parang etong advice ko kung gusto mong marinig. Malaki ang kaibahan nun di ba? So, ibig sabihin po, this time, hindi mo na pwede ipilit kung ano gusto mo. Pwede mong sabihin, gusto mo bang madinig yung pananaw ko? Hingi ka ng permiso. Bakit? May edad na po siya, matanda na po siya, may sarili siyang buhay. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Step number 2, speak love without using guilt as your language. Ito, tandaan niyo po, ito po isang malaking problema na maraming magulang. Ito po ang sinasabi ng ibang magulang, hindi ka na nagpapakita. Dati madalas ka tumata. Busy ka nang masyado. Kami na lang lagi ang umiintindi sa'yo. Aba, minsan, hindi na love ang naririnig ng anak mo. Emotional invoice na po. O blackmail na. Narito ang direct na tanong, no? Kapag kinausap ka ba ng anak mong malayo na o may sariling pamilya, ang nararamdaman ba nila ay love o laging may kasamang utang na loob pressure? Uy, ginawa ko sa'yo ito dati. So, hindi, huwag niyo pong gawin, pabayaan niyo pong maramdaman ng anak niya. Kasi ang guilt, pwedeng mapauwian minsan sa ibang usapan. Sige, diba? pag ginelping Oo. mo yung anak mo, pwede kang tawagan, pwede kang dalawin. Pero ginagawa po yun not out of love, but out of guilt. At pero, hindi yan ang klase ng energy na bumubuo ng masayang relasyon. Guilt creates duty.
Love creates willing connection. Yeah, yun po, dapat pag may love po, iba, bukal sa puso Oo. ginagawa. At mararamdaman nyo po yung napipilitan at yung bukal sa puso. Kaya palitan mo ang guilt language ng honest language. Imbis na wala ka ng oras sa amin, pwede mong sabihin, anak, namimiss ka na Yeah. namin at gusto naming makasama kayo kapag Yeah. kaya mo. So, if mapasin nyo, hindi nyo pinipilit, pero nagpapadama ka ng pagmamahal. Yes, kaya imbis na may pamilya ka na, oo, kaya wala ka ng pakialam, pwede mong sabihin ng ibang paraan, no? Naintindihan kong marami kang responsibilidad, pero gusto ko ring maramdaman mong bukas pa rin ang bahay at puso namin sa'yo. Malaking difference. Nakita niyo po, pareho pong gusto nyo parating, pero gawin nyo sa tama. Iba ng package, oo. Nako, sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy yung pag-uusap natin sa topic natin sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for another Simple Reminders. with lasting impact. Joy is not the absence of problems. It's the presence of God. Joy is a decision. It is the choice to fix our eyes not on what is wrong. But on what God is doing behind the scenes. It's found in simple acts of gratitude, noticing God's fingerprints in the ordinary, The sunshine, a warm meal, a child's laughter. or a quiet assurance that God is near. Choosing joy doesn't deny reality. It reframes it. It says, yes, this is hard, but God is still good. And He is still in control. Joy gives strength, it lifts heavy hearts. It anchors our faith when life feels uncertain. This is Erica Garcia. And Evelyn Garcia reminding you to choose joy, not because everything is perfect. But because God is faithful. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak na hindi na nakatira sa iyo o may sarili ng pamilya. Sa ating episode na, Malayo na ang anak ko, ang mahal ko. Okay, review tayo number 1. Okay, review. Number 1, accept that your child is no longer a child. Number 2, okay? Speak love. Yan. Without using guilt as your language. Okay, number 3 tayo ngayon. Make connection easy, not heavy. Paano yan? Paano yan? Kung gusto mong mapadama ang love mo, huwag mong gawing mabigat ang bawat interaction. Kasi minsan po ang anak hindi tumatawag, hindi dahil ayaw niya. Minsan, alam niya kapag tumawag siya, mapupunta lang sa pressure, sa sumbatan, comparison, unsolicited lecture, kaya nai-stress siya, kaya ayaw niyang tumawag. Oo, parang bago pa man mag-ring yung phone, parang ayaw niya Pagod na siya. Diba? So, mamaya, siguraduhin niyo po, pag nagkaroon kayo kontak, huwag mapunta roon kasi, ay, hindi natatawag yung anak mo. Eto ang tanong, kapag nakikita ka ba ng anak mo, Ang ikaw o yung pangalan mo sa Sa telepono telepono pa ka. lang, gumagaan ba ang loob niya o napapagbuntong hininga? Ay, totoo po yun. Kasi po, malaking bagay yan. Kung gusto mong mapadali at mapaganda ang koneksyon nyo bilang mag-ina, bilang maging magaang kang kausap, hindi laging emotional ambush, hindi laging may issue, hindi laging may side comments sa asawa, sa parenting style, sa decision. Huwag po. Pag ginawa nyo po yan, mas magugustuhan nilang dalawin ka at tawagan. Oo, minsan kasi magme-message ka lang ng warm and light. Okay. Anak, ingat ka today, Mhm. 'di ba? Nagdasal ako para sa iyo. Hindi po ganda nun. Naalala kita nung nakita ko to. Okay. I'm proud of you. Yan. Hindi laging may agenda. So, ibig sabihin po, hanggat maaari, kung hindi sila tumatawag, ikaw yung tumawag. Kung hindi sila namamansin, ikaw pumansin. Kasi, tandaan mo, tayo may edad. Tayo nakakaunawa. Dapat tayo unang kumilos. Example, pwede ka mag-send ng picture ng paborito niyang ulam Ayan. noon. O niluto mo. O minsan wag naman picture. Pagkain rin. Diretso na, okay? Oo. Naalala kita, simple lang, warm, hindi mabigat. Ganon ang connection na
bumabalik ang Kasi lalo na po ngayon, may mga magulang po na may kakayanan naman. Oo. Adi, magpa-deliver ka ng pagkain sa anak mo. Ay, naku, promise, matutuwa yun. Now, isir, kung wala kang kakayanan, magpa-deliver kasi wala kang ganong pera. Siya, text, message, padala pa ng video. Yun, libre yun. Pero maalala ka ng anak mo. Number 4, learn to be a safe place, not a stress Yeah. point. Kapag ang anak mo ay may sarili ng buhay, ay, napakarami na nilang stress. Tandaan mo yan. Huwag mo nang dagdagan ng stress kapag lumalapit sa'yo. Kumisa kasi sa lagay na mabawasan, tayo pa nagdadagdag. Minsan ang anak gustong umuwi para huminga. Pero ang nararatan niya ay comparison, criticism, analysis ng buong buhay, paano siya babalik ng Hindi, masaya. sample ka na, Ah. dumating sa bahay mo, Oo. may konting problema sa asawa. Ito sabi, kasi sabi ko sa'yo, huwag yan ang pakasalan mo. Huwag ganon! Unang-una, kasal na. Huwag nyo na ang gawin yun. Pabayaan mo siyang huminga. Bigyan mo ng drinks. Pakainin mo. Pabayaan. Kasi pa naghahanap siya ng safe place na pag medyo masama ang loob niya, ikaw yung tatakbuhan. Yes. That will only happen pag pinabayaan mo siya makapag-release at hindi ka na magkukomento at magle-lecture. Correct. Kaya ang tanong, kapag lumalapit ba ang anak mo sa'yo, nararamdaman ba niya ang kapahingahan? O pakiramdam niya ay may panibagong emotional exam na naman? Minsan, kailangan ng anak mo sa'yo ay siya ay makahanap ng lugar kung saan hindi niya kailangang i-define yung buong buhay niya. O kaya i-defend yung mga Oo. ginagawa niya. O yun. Oo, di ba? Lugar na pwede siyang maging pagod. Yeah. Hindi perfect. Pwede siyang maging totoo. Iba pa niya ba? Wala na ito. Mami pa. Daddy pa. Ganun dapat. Pag ganun pong ginawa niya, madadalas ang dalaw ng anak mo. Ito maganda. At dahil nandun, may problema siya, may pagkakataon ka ngayon, tulungan siya sa kanyang pinagdadaanan. At kapag lumapit ang anak mo, huwag agad mag-jump sa, sabi ko na sa'yo, Yan! huwag mo agad gawin ang usapan na courtroom. Gawing lugar ng pahinga bago lugar ng pagtuturo. No? Example, pwede mo sabihin, anak, nandito lang ako, kwento ka lang, di ba? Ang simpleng linyang yan, minsan mas malaki ang naaayos kaysa sa 10 lecture. Ayan. Step number 5. Number 5, if they have their own family, Yan. respect the new priority God has given them. Kinig po kayo po ito. Importante po ito. Kapag ang anak mo ay may asawa na o sarili ng pamilya, kailangan mong tanggapin na may bago na siyang priority at responsibility. Lalo na, pag Pasko, bagong taon, 4th of July, hindi ka na siguradong sila ay nasa bahay. Kasi minsan, ang pakiramdam nila, bakit parang mas importante na ang asawa niya kaysa sa Amen. inyo, di ba? Pakita ng mga Oo. magulang. Totoo naman. Sa bagong season ng buhay niya, dapat lang naman. Hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Mahal ka pa rin. O ibig sabihin, may tamang order na. Tandaan niyo po ito ha, pwede tayong, yung lalaki, mahal yung kanyang asawa, o mahal yung kanyang magulang. Totoo po, kailang may priority na. Kailang maunawa na tayo rin naman nung nagpakasal tayo, Oo. iniwan natin ang nanay at tatay natin, prioritize natin asawa at anak natin. Now, sila'y gumagawa nun, huwag po tayong masasaktan. That's the normal priority in life. Kaya ang tanong, ang pagmamahal mo ba bilang magulang ay marunong magbigay ng lugar sa bagong pamilya ng anak mo o gusto mo pa rin ikaw ang sentro ng lahat? Malalim po yan ha. Ibig sabihin po, selfish tayo pag tayo sentro. Hindi po. Dahil mahal natin mga anak natin, matuto po tayo magbigay panahon, oras. Ibig sabihin po, lagay niyo po sa isip niyo, hindi sila dapat ang magbigay ng panahon sa atin. Yes. Tandaan niyo, busy sila, dami nilang problema. Tayo, marami tayong oras kasi wala tayong trabaho. Di ba? Tayo dapat ang magbigay ng panahon sa kanila. Yes. O kasi may mga magulang na gustong mahalin ang anak. Pero ang style nila ay hindi na marunong bumitaw. Kaya tuloy ang anak nahahati. Guilty sa magulang, pressure Naka! sa asawa, at pagod na sa gitna. So, yung po tandaan niyo, mga magulang, tandaan niyo, pero kawawa po ng anak niyo, nagsisimula pa lang ng pamilya. Ang dami niya in-adjust, ang dami niya inaaral. Paano ma-manage yung asawa ko? Paano ma-manage Totoo ano ko? yan. Paano ma-manage nanay ko? Dagdag pa. Paano ma-manage ang in-laws ko, ang biyanan ko? Naku, dagdag po, dami po. Kaya nga, maawa po tayo sa kanila, huwag tayo magalit sa kanila. Kaya, alam mo, sinabi ng salita ng Diyos sa Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. Hindi ito anti-parents, ito ay tamang order. Kapag may sarili ng pamilya ang anak mo, kailangan mong igalang ang bagong unity na binuo ng Diyos. Dilinahin po natin ha, hindi tao ang nagturo niyan.
Diyos. Yes. At napakatalino po ng Diyos na importante dapat yan na unahin ng anak mo yung asawa niya. Hindi Kaya- ibig sabihin, hindi na kayo kasama. Una lang yung pamilya. Oo, kaya wag mong gawing competition ang sarili mo sa asawa ng anak Nako. mo. Wag mong isipin na kapag mas inuna niya ang asawa niya, ibig sabihin kinalimutan ka na. Hindi yun ang rejection, no? Maturity ang tawag doon. So, ibig sabihin po, pag kayo na unawaan mo yung sitwasyon ng anak mo, matured ka. Pag hindi, may konting problema dahil kung meron mang taong dapat makaunawa sa anak mo, Ikaw yun. yun. Kung hindi mo maunawaan yun, may konti tayong problema. Kaya kapag may family decision sila, huwag mong asahan na ikaw pa rin ang final say. Hindi na. Baka pwede kang consultant, Yeah. di ba? Pwede kang maging source of wisdom nang hindi ikaw ang director ng marriage nila. Tandaan nyo po yan ang ilan sa mga pagbabagong kailangan nyo. Mamaya, tutuloy natin ating usapan sa kung ano-ano dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak kahit hindi na sila nakatira sa iyo. O may sarili na silang pamilya. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia! Itutuloy po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak na hindi na nakatira sa iyo o may sarili ng pamilya. Sa ating episode na, Malayo na ang mahal ko. At syempre, magre-review muna tayo. Sabi natin kanina, number 1, accept that your child is no longer a child. Number 2, speak love without using guilt as your language. Number 3, make connection easy, not heavy. Number 4, learn to be a safe place, not a stress point. Number 5, if they have their own family, respect the new priority God has given Okay, them. number 6 tayo ngayon. Number 6, respect their spouse, their home, and their parenting style. Kapag may sarili ng pamilya ang anak mo, bahagi ng pagpapadama ng pagmamahal ay ang paggalang sa mundong binubuo niya. Diba? Correct ka dyan. Kasi minsan, feeling ng ibang magulang, dahil mas matagal silang magulang, automatic na dapat sila pa rin ang standard sa lahat. Mhm. Paghawak ng pera, Mhm. pagpapalaki ng anak, at marami Di lang yan. Pag-ayos ng bahay, kuminsan Oo. nagiging issue yan. Ang pagmamahal mo ba sa anak mo ay marunong gumalang sa asawa niya, sa tahanan niya, at sa paraan niya no, ng pagpapalaki ng kanilang pamilya, o gusto mo pa rin ikaw ang laging nasusunod? Kasi po issue po yan lalo na po yung pagpapalaki sa anak. Kasi nakikita po nung lolo kung paano pinapalaki ng Oo. anak nila, yung apo nila, at kuminsan, tingin nila, hindi ganyan ang ginawa ko nung pinalaki kita. Ang problema, yung mga batang magulang po yan, may bago na silang kaalaman, may bago silang knowledge how to do things. Kuminsan nagkakaroon ng hindi magandang resulta pag hindi pareho ang pagpapalaki. At, naku, kapag hindi mo ginagalang ang partner ng anak mo o asawa nito, ang bahay nila or small family decision nila, hindi lang yun offense sa spouse. Pressure din yun sa anak. Yun, ang ganda po nun. Pag naramdaman po ng anak nyo na may konting friction, si nanay, si tatay, sa kanyang asawa, kawawa po ng anak nyo. Kasi naiipit siya sa naumpugang bato. Nanay ka, tatay ka, tapos yung asawa, ano ang gagawin ko? May friction. So please po, kung kaya nyo iwasan, bawasan, tanggalin ang friction para makahinga ng maayos yung anak. Correct. Magbigay ng advice. Kung inihingi, linawin ka lang kung inihingi, magbigay ng advice. Kung hindi, at maaari, manood Quiet ka lang na lang kayo. muna. Quiet lang. Maging supportive without taking over. Huwag mong gawing battlefield ang pagkakaiba nyo sa parenting style, Yes. sa pag-aayos ng bahay, sa pag-vision sa buhay. Wala po kayong magkaiba po talaga kayo. Tandaan nyo nga po, nung bata pa yung anak nyo, hindi nga kayo magkasundo. Ngayon pa yung anak nyo may asawa na, so mas nadagdagan pa yung confusion somewhere. So pabayaan nyo silang mag-decision. Kuminsan, kailangan nilang magkamali para matuto sa buhay. Kuminsan naman, kailangan nating tanggapin, mas tama sila kaysa sa atin. At sa alalahanin mo, ibang taon mo pinanganak yung anak Oo. mo at ibang taong pinanganak ng anak mo yung anak niya. May anak ano, daming anak ano. So kailangan maunawa natin, Yes. nagbabago po ang panahon, nagbabago rin ang parenting style.
Number 7, bring your parental love to God. So it becomes wiser, softer, and cleaner. Ang ganda po nito. Okay? Daling nyo daw po yung parental, yung pagmamahal nyo sa anak nyo sa Diyos. So that yung pagmamahal mo magiging mas matalino, magiging may wisdom, mas magiging tama. Kasi kung minsan po tayo rin nalilito kung ano dapat natin gawin. Correct. Kasi hindi lahat ng love ay automatically tama. Hmm. Minsan ang love ng magulang may halong fear, may pride, may control, may loneliness, at unmet expectations. At totoo yan. Minsan ang tawag natin ay love, pero sa loob pala may takot na maiwanan. Minsan ang tawag natin concern, pero sa loob ng mga magulang, may pride pala, gusto rin tayo na ang dapat na masunod. Minsan ang tawag natin ay care, pero sa loob pala may unresolved pain. Correct ka dyan. So, dinadala mo ba sa Diyos ang puso mo bilang magulang o hinahayaan mo ang fear, ang control, ang lungkot na magdikta ng paraan ng pagmamahal mo sa anak mo? Sana huwag niyo pong kakalimutan. Pakinggan niyo po ito. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 5. Love is patient. Ano kasunod? Love is kind. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Napakaganda niyan. Ang love ng magulang para manatiling malusog or maganda, di ba, kailangang dumaan sa paglilinis ng Diyos. Totoo po yan. May mga pagkakataon po tayo nahihirapan. Lalapit din po tayo sa Diyos. Lord, tulungan mo ako maging maayos na magulang sa anak ko Yes. at sa daughter-in-law ko o sa son-in-law ko. Alam mo, sabi ng James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Napakalinaw, di ba? Kung nalilito ka kung paano mahalin ang matanda mo ng anak sa bagong season ng buhay niya, di humingi ka ng wisdom sa nakakaalam. Di ba? Hindi lahat ay masasagot ng lumang parenting style. No, di lahat masasagot ng galing mo, ng libro mo. Marami pong pagkakataon, masasagot to ng panghingi ng tulong sa Diyos. Eto, spiritual application, ipanalangin mo ang anak mo by name at ipanalangin mo rin ang sarili mo bilang magulang. Sabihin mo, Lord, turuan mo akong mahalin ang anak ko sa paraang hindi nakakasakal, hindi nakakadurog, at hindi nakakadagdag ng bigat para sa Ang gandang panalangin po yan. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa relasyon bilang magulang at matanda ng anak ay hindi nagsisimula sa sermon. Nagsisimula ito sa pusong pinalambot ng Diyos. Binago ng Diyos. Sa magulang na marunong mag-release, sa magulang na marunong mag-adjust, sa magulang na marunong magmahal sa tulong ng Diyos. Okay, recap lang po natin ang ating pinag-usapan sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa iyong anak na hindi na nakatira sa iyo o may sarili ng pamilya. Sa ating episode na, Malayo na ang mahal ko. Number one, accept that your child is no longer a child. Number 2, speak love without guilt as your language. Correct. Number 3, make connection easy, not heavy. Number 4, learn to be a safe place, not a stress point. Number 5, if they have their own family, respect the new priority God has given them. Number 6, respect their spouse, their home, and their parenting style. Number 7, bring your parental love to God so it becomes wiser, softer, and cleaner. Mga kaibigan, tandaan niyo po ito. Hindi lang ang tanong sa pagmamahal sa matandang anak ay mahal mo ba siya? Minsan mas mahalagang tanong ay ito. Nararamdaman ba niya ang love mo bilang biyaya ka at hindi ka pabigat pag-aangka sa buhay? Kasi pwedeng totoo ang love mo, pero natatabunan ng fear, guilt, control, hurt, at hindi maka-adjust na puso. Di ba? At kapag hindi mo yon inayos, ang gustong maging bridge, nagiging wall. So, sa lagay ng payo sa relasyon nyo, pumapangit. Kaya wag mo nang hintayin na tuluyang malayo ka sa anak mo, sa daughter-in-law mo, sa son-in-law mo, bago ka matutong magmahal sa panibagong paraan na binibigay sa iyo. At bago tayo magtapos, itong tanong na gusto naming iuwi mo, kung tatanungin ng anak mong may sarili ng bahay o buhay ngayon, masasabi ba niyang ramdam niya ang pagmamahal mo at hindi siya nasasakal? Kapag no, ang sagot ng anak mo, huwag kang ma-open. Kasi po yung nakatotohanan. Baka ito po ang simula na mas matuto tayong mga magulang sa bagong parenting style na dapat gamitin natin sa bagong season ng buhay ng ating anak. Hindi controlling, hindi dramatic, kundi wise.
Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami tayong pag-uusapan na tunay ang magkapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin kung paano ipadama ang aming pagmamahal sa aming mga anak kahit hindi na kami magkasama sa sariling bahay dahil may sarili na silang buhay. Dalangin po namin mga magulang, turuan niyo po rin kami mag-adjust, magbago, itama ang aming paraan kung paano magbigay ng pagmamahal. Turuan niyo po ang mga magulang na magmahal kahit na malayo na ang mahal namin sa buhay. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito. Susunod natin pag-isa. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda